Ayun, natatag niyo ako rito sa video na to ni Pat. Hali kayo, panoorin natin. Pwede ba yung Curva Coffee for breastfeeding moms? Ang sagot, guys, ay yes, exclusive breastfeed si Isla Boy since day 1. And yes, pwede ang Curva Coffee sa breastfeeding moms. Pero, take note of this, pinapadede ko muna si Isla Boy bago ako mag-take ng Curva Coffee. And nagpapump ako both breast bago ako uminom ng caffeinated drinks. At yan yung naipon ko sa left side. At yan na nga, after ko magpa-breastfeed ko na boy, ay inom na ako ng Curva original flavor na kailangan ko talaga. Kailangan ng aking katawang lupa. Ayun, so ito pala yung iniinom ni Pat. Actually, alam nyo sakto, mga 2-3 days ago, meron dumating na pasyente ko. Tinatanong din yan sa akin. So, iniwanan niya yung box ng Curva Coffee niya para mapag-aralan ko din. Tapos, natira pa nga isang pirasong ganito eh. Bale, natatag nyo siguro ako dito dahil gusto nyo ipa-validate kung tama ba yung sinasabi ni Pat tungkol sa coffee at breastfeeding. Pati na rin siguro kung okay ba talagang inumin itong Curva Coffee. Hindi kayo, pag-usapan natin yan. Okay, straight to the point tayo mga kapatid. Safe naman pong uminom ng kape kahit breastfeeding moms. Pero kinakailangan lamang po natin dyan ay ilimita natin yung intake ng kape to around 300 mg of caffeine per day. Tingnan natin ngayon itong iniinom na kape ni Pat. Sabi sa research ko, tinignan ko rin kasi yung mga manufacturers nito. Meron lamang around 12.2% or 2 grams of coffee per sachet. At for context, yung kape, hindi ibig sabihin caffeine na agad yun. So, bale 5 ounce ng instant coffee, sabi ko nga sa inyo, around 60 mg of caffeine meron dyan. Kaya sa isang araw, recommended natin around 4 to 5 cups of coffee per day para hindi sumobra. O kapag ka naman ganito ang iinumin ninyo at concerned kayo about sa breast milk ninyo, tama yung sinabi ni Pat sa video niya na nagpapadede muna siya bago siya mag-take ng caffeine. Tapos again, before siya mag-take ng caffeine at after na magpa-breastfeed, eh magpapump muna siya both breasts at isostore na yan at yun yung ibibigay niya. Kaya kay Pat, good job ka. Ito pa yung ilang tips ko para sa mga breastfeeding moms tulad ni Pat tungkol sa kape. Kung nag-aalala po kayo tungkol sa caffeine na nasa breast milk ninyo, 3 hours after intake ng caffeine-rich drinks, actually napaprocess na ng katawan ninyo yung caffeine at po pwede nang ma-avoid yan sa pagsaspread sa breast milk. Tapos 1 cup of coffee lamang siguro kayo per day. Meron din pong ilang mga signs na maaari ninyong i-observe sa inyong mga babies kung naapektuhan ba ng caffeine intake nyo siya. Pwede pong nanginginig or hyperactive, restless o kaya nahihirapang matulog si baby. Pwede ring irritable siya dahil usually ang mga sanggol gusto niyan matulog lagi pagkatapos dumede. Kapag ganyan, suggest ko na i-check yung maigi kasi baka mayroon kayong ibang nakakain o naiinom na mayroong mataas na caffeine tulad ng sodas, energy drinks, chocolates, sports drinks, yung mga gamot na mayroong caffeine, guarana, at yung mga weight loss supplements ninyo. At speaking of weight loss, itong Curva Coffee na to na dinala nga sa akin ng pasyente ko na box na nga lang natitira at saka isang pirasong ganito. Sabi dito, meron pong mga ingredients na sumusunod. Meron dito tayong green coffee bean na maaaring pagmulan ng konting caffeine, L-carnitine, Garcinia cambogia, collagen, psyllium husk, green tea extract, L-glutathione at stevia bilang sweetener. Sa mga ingredients na to, pwedeng ma-highlight yung L-carnitine na nakatutulong sa pag-increase ng metabolism. Kaya pwedeng makatulong sa pagbaburn ng body fat at syempre sa exercise performance. Yung iba namang ingredients like Garcinia nakatutulong sa pag-suppress ng appetite, collagen para makatulong sa skin resilience, psyllium husk pandagdag sa fiber intake natin yan. Nandiyan dyan yung green tea extract para sa antioxidant, ganun din yung glutathione. Meron dyang stevia syempre for sweetener pero onti lang naman yung laman nila dito. Alam kong itong si Pat, kasama ng Team Payaman, nag-i-aim din ng weight loss. Kapag kaganyan, ang tip ko syempre, caloric deficit pa rin. Kung iinuman ng coffee na to, pwedeng makatulong ito to suppress the appetite. So nakita ko mga ingredients, ox naman kasi wala dito yung ayaw na ayaw kong ingredient ay dinadagdag ng iba. Katulad dong sibutramine. Dahil yun, yung sibutramine, pwedeng maka-overdrive ng system ninyo at magdulot ng palpitations. Ang sabi ko nga sa inyo, dapat yung kape ninyo hindi magdudulot ng overdrive sa katawan ninyo. Again, kahit umiinom kayo ng kape yan, dapat meron pa rin tayong caloric deficit. Maganda pa rin mag-exercise tulad ni Pat na sumasayaw sa ilang videos niya. Tingnan nyo dito. Form of exercise din yan at makatutulong sa weight loss. Tapos, dagdag pa rin natin na yung breastfeeding talaga, energy requiring yan. Kaya ito, good job kay Pat. Tuloy mo yan. Sana mamit ko rin po kayo at yung Team Payaman soon. At sa inyo at doon sa pasyente ko rin na nagbigay nitong Curva Coffee, sana mapanood mo to. Okay naman pala itong pinadala mong kape. Titikman ko na rin. At paano? Yun lang for now. I-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you next episode. Ingat.